Magandang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Ito po si Dr. Engineer Toto Kausing, ang inyong kakampi para sa paglaban para kung ano ang katotohanan at para makukuha din ang katarungan. Sa ngayon po, ang pag-usapan natin na maigsi lang ay patungkol naman sa mga isa sa mga tao na nangguguyo sa Pilipino. Kagaya nito, ang pinag-usapan natin sa ngayon ay tatakbo pagka senador si Mr. Erwin Tulfo. Tatakbo rin sa pagka-senador yung kapatid niya na si Ben Tulfo. Sa kasamaang palad, number 1 at number 2 kuno sila ayon sa mga survey ng Pulse Asia ba yun o False Asia o SWS. Well, hindi naman ako niwala sa survey pero andyan na yan meron ganun. Unang-una, hindi pa minsan ako natanong sa buhay ko ng mga surveyor. Number 2, nung tinanong ang mga tao, sabihin na natin na tinanong, ay hindi naman po nabanggit ang pangalan ng ibang gustong tumakbo. Ang binanggit lamang po yung mga kilala. So in short, in other words, wala po talaga kaming chance na mailagay ang pangalan namin kung mag-number last kami. Kung sa loob ng 100, hindi naman kami malagay sa number 100. Ganun lamang po. Pero ito ang pinaka-importanting issue dito ay dapat lahat ng tao po ay gumalang sa batas. Kung ano man ang batas, iiyak man ang langit. Luluha man ang lahat ng tao sa mundo. Luluha man ang Diyos. Magpapaulan man ang Diyos. Magbabagyo man. Hindi natin pwedeng ibahin ang batas. At ang batas ay batas. Sinasabi ngayon sa Latin na Duralex sed lex. Hindi yan baso na Duralex ha. Duralex sed lex. Kasi ang baso na Duralex hindi mababasag kahit ihampas mo pa. Ibig sabihin, ganun katibay ang batas. Duralex sed lex. Ngayon, kung sinasabi pang ng mga ibang judge, heavens may fall, but this is the law that we have to follow unless we want our society to crumble into ignominy. Ganun po yung kasimple. Ano ang batas na pinag-usapan natin dito? Ang batas po na pinag-usapan natin dito ay ang batas na nagsasabi kung sino lang ang pwede na tumakbo sa mga pwesto sa gobyerno at kung sino ang hindi pwede. Pag-usapan natin para mas mabilis, sino ang hindi pwede. Sinabi po sa ating Omnibus Election Code o Batas Pambansa ay 881 Section 12 na nagsasabi ang sino mang tao na nasintensyahan sa criminal case na may pwede mong sabihin na mayroong moral turpitude. Ibig sabihin, walang kakwinta-kwintang kaugalian. Na ikaw ay bastos kung ano-ano sinasabing moral turpitude. Ibig sabihin ay hindi ka maasahan sa tinatawag na sinasabi na pagkadisentihan. Kung ang kaso na sentensyan ka ay may moral turpitude, sinasabi sa Section 12 ng Omnibus Election Code na hindi ka pwede tumakbo. At kung tumakbo ka at nanalo ka, nakalusot dahil tumakbo ka, hindi ka rin pwedeng uupo. At kung nakaupo ka na dahil nakalusot ka, dahil kakampi mo kung sino-sino, kakampi mong presidente ng Pilipinas, kakampi mo ang Office of Solicitor General, kakampi mo lahat, sa larangan ng batas, sa ngalan ng batas, ay hindi ka pwedeng umupo. So kung hindi ka pwedeng umupo, obligasyon yan ng Office of Solicitor General at Office of the President na ikaw ay tanggalin sa pwesto. At ang proseso na nakalagay sa Rule 66 ng Rules of Court, nagsasabi kung sino-sino lamang ang pwede magsampa ng kasong kuwaranto para patanggalin mo ang taong hindi karapat-dapat o disqualified sa isang pwesto. Pag-usapan na natin ang tuloy-tuloy. Si Erwin Tulfo po ay nakaupo siya bilang congressman sa ilalim ng partido ng ACT-CIS sa House of Representatives. Si Raffy Tulfo na kanyang matandang kapatid ay nakaupo sa Senado dahil nanalo. Number 2 ata siya noong nakarang election sa senatorial elections.
at siya ay nakaupo pero dapat silang tanggaling dalawa. Ano po ang dahilan? Ayon sa batas, kapag ikaw ay nasentensyahan sa isang kasong krimen na may kasama na moral turpitude, ikaw ay hindi pwedeng umupo sa pwesto. Hindi ka pwede mahalal. At kung nakalusot ka, dahil kaibigan mo kung sino nagbabantay at mahalal ka, hindi ka rin pwedeng maupo ng opisina. At kung nakaupo ka ng opisina dahil mga kaibigan mo sila, dapat obligasyon na yan ng Office of the President at Solicitor General na kasuhan ka ng kuwaranto. At kung hindi nila kakasuhan ng kuwaranto, lalo na si Bongbong Marcos, si Erwin Tulfo at saka si Raffy Tulfo, magiging pwedeng basihan na ipa-impeach si Bongbong Marcos sa kasalanang culpable violation of the Constitution at saka betrayal of public trust. Ano ba sa Tagalog ang betrayal? Pagtatraidor sa tiwala ng tao. Ganun pong ibig sabihin yan. So ano naman po ang meron na diskwalifikasyon kay Raffy Tulfo at saka Erwin Tulfo? Si Raffy Tulfo po at saka si Erwin Tulfo ay pareho pong nasentensyahan sa kasong libelo. Nasentensyado sila, although hindi sila pinarusahan ng kulong. Ang pinarusa sa kanila ay multa. So kung multa ang pinarusa sa kanila, ang nangyari, ang tanong dyan, mayroon bang tinatawag na moral turpitude? Ang sagot ko, merong moral turpitude. Bakit ko nasabi moral turpitude? Nagdesisyon na po yung Supreme Court sa kaso ni Philip Areza Pichay. Si Philip Areza Pichay po ay tumakbong congressman sa Surigao del Sur at kinasuhan siya for disqualification ng isang nagngangalang Maria Elizabeth T. Delgado. At nanalo sa Supreme Court si Maria Elizabeth T. Delgado at dineklara siya na siya ang karapat-dapat na umupo na congressman ng Surigao del Sur. Anong deklarasyon ng Supreme Court? Sinabi ng Supreme Court sa panunulat ni Justice Antonio Carpio na hindi pwedeng umupo si Philip Areza Pichay bilang congressman at hindi rin siya pwedeng tumakbo bilang congressman sapagkat siya po ay na-convict sa apat na kasong libelo. At kasama niya sa na-convict dyan ay walang iba kundi si Erwin Tulfo. At dahil na-convict sila, ang dinahilan yan ay ang sinulat ni Erwin Tulfo laban kay Attorney Carlos Dingso ng Bureau of Customs. Sentensyado siya ng korte sapagkat hindi niya kinrosigsa o hindi niya kinverify, hindi niya bineripika ang kanya mga facts na inakasuhan niya ng nangingikil itong si Attorney Carlos Dingso sa Bureau of Customs. Wala siyang basihan ko ba? Kumbaga, kwento lang siya ng kwento na hindi niya inalam kung totoo o hindi ang kanyang binasihan mga kwento. Kaya sinintensyan siya. Sinintensyan din si Philip Areza Pichay kasama ang kanilang mga opisyal dyan sa Rimati. So, diyan yung Rimati yun. So, ang sabi ng Supreme Court, sapagkat mayroon ng Circular 08-2008 na nagsasabi ang sinumang masintensyahan ng libelo ay huwag nang ikulong, kundi parusahan lamang ng multa, kaya minultahan sila ng 4,600,000. So, ibig sabihin, pinagbabayad si Erwin Tulfo ng 24,000 pesos. Pinagbayad din si Philip Areza Pichay ng 24,000 pesos. Ganun po. Tsaka iba pa, tag 24,000 pesos. Pero lahat sila na 5 na mga akusado ay naghati-hati sa pagbabayad ng 1,000,000 kay Attorney Carlos Dingso. Ganun po ang kaso. So ngayon, kung ang desisyon ng Supreme Court ay hindi kwalipikado tumakbo at mga upo sa Kongreso sa isang upuan sa House of Representatives para sa distrito ng Surigao del Sur, si Mr. Philip Areza Pichay na akusado din, kapwa-akusado niya si Erwin Tulfo, ibig sabihin hindi kwalipikado si Erwin Tulfo para magiging congressman. At hindi rin siya kwalipikado para tumakbong senador. Kaya inaabangan ko lamang, the moment na mag-file siya ng pagkasenado, sasampahan ko po siya ng kaso na
petition for to deny due course sa kanyang certificate of candidacy. Huwag na tanggapin kasi nga siya ay nasintensyahan sa kasong libelo ng Supreme Court noong 2008. Okay. Ganon din si Rapi Tulfo, nasintensyahan din siya ng kasong libelo at multa lang ang pinarusa sa kanya. So pareho po sila na mayroong disqualification. At kung may disqualification sila at nakaupo sila, ano nang solusyon? Dahil nakalusot sila, kakampi nila kung sino-sino, mga kumilik kakampi nila, at nakalusot sila, tanging solusyon dyan ay magsasampa ng kasong quo warranto. Ano ba yung quo warranto sa Tagalog? Ang quo warranto ay isang kaso na kung tawagin mo sa Tagalog ay sinasampa para tanungin siya, itanggalin ka sa pwesto dahil wala kang authority. Ganun lang mo kasingip eh. So, ang problema lamang sa Rule 66, sa quo warranto, ang tanging tao lamang na pwede magsampa ng kaso ay President ng Philippines, si Bongbong Marcos. Kung hindi siya magsasampa ng kaso, ibig sabihin, pwede siyang i-impeach dahil tinraidor niya ang tiwala ng taong bayan dahil utos diyan sa ating batas na utos din ng tao, ibig sabihin na tanggalin, huwag payagan maupo sa pwesto ang taong nasintensyahan sa libelo na gano'n kahit na multa lamang ang parusa. Next, kung ang isa pang pwedeng sumagsampa ng kaso ay Solicitor General at prosecutor, public prosecutor. So, itong dalawa, pwede magsampa kung uutusan ng Office of the President. Kung hindi utusan, pwede rin sila magsampa kung meron silang ebidensya na magpapatunay na talaga na hindi kwalipikado si Erwin Tulfo at Rafi Tulfo. Ngayon, dahil binanggit ko na kung anong desisyon, kung anong mga kaso na may ebidensya, mismo papel na nilabas ng Supreme Court ang magiging ebidensya laban sa kanilang dalawa. At kung dahil sa ganoon, hihingiin ko sa Office of Solicitor General na sampahan ng quo warranto itong dalawang magkakapatid. Kasi delikado na yan. Mananalo pa yung kapatid niya si Ben Tulfo. Number 1 and 2 sila sa Congress, sa pagkasenador. Ibig sabihin, 3 Tulfo sa Senado. Gusto niyo ba yan? Wala akong magagawa kung gusto niyo. Pero sa akin, I cannot conscience that. What is the law is law. It should be followed to the letter and even to the spirit of it. So, ito po ang aking gagawin. Magsasampa po ako ng request sa Office of the Solicitor General na sampahan ng kasong quo warranto si Erwin Tulfo at saka si Rafi Tulfo para matanggal si Erwin Tulfo mula sa House of Representatives. Sampahan din si Rafi Tulfo para matanggal siya sa Senado. At saan isasampa yan? Walang iba pagsampa yan. Hindi pwede sa RTC yan kasi mas mataas ang rangko ng Senado at saka House of Representatives kaysa RTC. Mas mataas pa sa Court of Appeals yan kasi independent bodies ang House of Representatives at saka Senate. So may tinatawag tayo na respect to the separate and independence of the separate body of or bodies of the Senate and the House of Representatives. So, gayon, kung ganon, sa Supreme Court, sila tayo magsasampa nito. So, ang problema lang, pag sumulat ako, aaksyonan ba ng Office of the Solicitor General? Aaksyonan ba ni Solgen Minardo Guevara? I suppose, dapat aksyonan niya kasi obligasyon na niya. Kompleto ng ebidensya. At kompleto ng ebidensya, walang discretion, walang choice ang Solicitor General kundi isampa ang kaso. Bakit hindi nila isampa? Kung hindi nila isampa, tatanggalin, kakasuhan din natin sila Solicitor General ng disbarment. Kakasuhan din natin siya ng patanggal sa pwesto sa Office of the Ombudsman. Kaya ang problema natin, ang mga sino magtatanggal ay kakampi nila. Yan ang problema ng Pilipino. Yan ang problema ng Pilipinas dito sa ating bansa. Kaya hindi tayo uunlad-unlad. Lahat nakaasa sa kung sino ang palakasan. So ngayon, kaya nga inaadhika ko, kaya ako tumatakbo ko senador, makasakaling mananalo at pipilitin ko mananalo ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking argumento at kapangyarihan ng konsensya na magsasanib sa akin at kapangyarihan ng kaluluwa ng mga taong naniniwala kay Leni Robredo, kay sa kakamping
At sila lang ang aking asahan na tutulong sa akin at para may ipatuloy, may paibuyog natin ang diwa at dangal na hinahabol natin para sa totoong kinabukasan ng ating Pilipinas. Yan lamang po ang aking masasabi dito. Kaya gagawin ko po ang request ng pagsasampa ng kasong quo warranto. Doon isasampa ko sa Office of the Solicitor General na i-request ko na sampahan nila ng kaso sa Supreme Court ng quo warranto si Erwin Tulfo at saka si Rapi Tulfo. Wala silang karapatang umupo dyan dahil na sentensyado sila po sa libel. Ganun lamang po. So, magandang hapon sa lahat. Romel Bengson, Nototrapo to Political Dynasty. Nag-invento na sila ng Tulfo Dynasty. Di klaro na demonic and fairy tale. Quran 354. Allah, aka Muhammad is the best deceiver of deceiver. So, hopscotch at 555. Sana mag-prosper engineer yung hakbang na gagawin. Ang hakbang ko mag-prosper yan kung aayunan, kung susunod sa batas ang Office of Solicitor General. Kung hindi siya susunod, di kakasuhan natin sila. All walks of life, plugs, and the Hadja Rojas. Attorney, pwede, sabi niya, pwede kaya gamitin YT medium para sa pag-file ng candidacy para sa healthy debate nyo, mga kandidato, para sa mga amendments sa batas. Pwede, kung sino mag-sponsor niyan. O di kaya i-invite nyo sa debate sa aking YouTube channel. Tapos, si Good, Jonggoy at Castro, kailan mo tatanggalin? Ganito po si Jinggoy tsaka si Castro, ay si Jinggoy ang kasama ang palad natin ay na-absuelto. Although mali pagka-absuelto ng Sandigan Bayan. At si Castro ng Franz Castro ay naka-apila pa siya. So hindi pa final ang usapin sa kanya. Si Philip Bautista sa Placo, good afternoon sir. Viga Elkyo, tama po yan attorney. George Tres Maria, Sir Toto, kung pwedeng hadlangan, tama sir, sampahan na ninyo habang maaga pa. Pulo Carpio, pang-copy lang to, engineer, salamat po sa iyong sticker. Romel Bingson, Kabunyog, Dr. Engineer Berte, Catalunya Kausing, nag-multiply na ang boto mo dito sa amin, salamat po. Maribeth Mla, kaya nga po si convicted Franz Castro. Hindi pa po final ang conviction po, Maribeth, kay Franz Castro. Antayin mo na natin. Kung ako naman kasi tanungin mo, Maribeth Mla, pasensya ka na. Nakita ko na po yung facts of the case. Mali po ang RTC Branch 3 ng Tagum sa pagsintensya kay Saturo Campo at saka kay Franz Castro. Para sa sunod na vlog ko na yung sasabihin kung bakit mali. Hindi po tama ang pagkadesisyon. Kumbaga, kung ako tanungin mo, ay sinusian lamang ni Duterte, tinakot ni Duterte yung judge na sintensyahan si Franz Castro tsaka si Saturo Campo, pati yung 11 na kasama nila na mga guro. Isipin mo naman, paano mo sasabihin na sentensyado si Franz Castro tsaka si Saturo Campo ng kasalanan sa paglalagay sa pagbalag ng alanganin ng mga bata kung ang 5 pastor na kasama din nila sa van ay hindi mo i-convict? Doon pa lang, mali na kagad. Ferdinand San Juan, magandang tanghali po. Tapos good, sige po, gawin nyo na po yan para tumigil ng mga tulpong abusado. Good, wag ang tulpo tanggalin sa candidate kasi kung private citizen siya, dati super tapang, hindi, wag kayo maniwala kay tulpo po. Pasensya na po, kilala ko po siya. Ayoko lang magsalita, pero kilala ko po siya. He does not deserve, they do not deserve to be in the Senate and the House of Representatives. Una, kulang sila sa pag-aralan. Pangalawa, ang kanilang mga tanong, dinadaan sa pagalit-galit. Na kung tawagin pa ni Atty. Libayan at Secretary ni Claire Castro ay mga mayabang. Miss B, panalo ka talaga doktor sa Senado, pambato sa Senado 2025. Joy Galliano, yan ang dapat lahat ng mga kaso. Sana ba ako? Lahat ng dapat kong payagan at nawala. Paano ka na talaga, Dr. To? Okay, Johannes Navarro, Erwin Barela, road to 65K subscribers. Juliana Critchfield, good day po, katotohanan. Holiday here giving salute for the East and West reunification of Germany. Sa Germany kasi siya nag-isa ang West Germany tsaka East Germany. Yolanda Ozaki watching from Japan and loves you.
Polo Carpio, support Engineer Toto Kausing, Yolanda Ozaki, Lilian Dagli, solid tulpo para sa Pilipinas. Ay sayang ang tulpo na pagkasolid ninyo. Pasensya na. Ay batas eh. Sakura 35, number 22, done like this. Rainer Kinsinger, for those watching live, hit like. It's the least we can do after voting for Toto as Senator. Alfred Para, no to Tolpos. Sakura 35, good PM po. Torres Apolinario, good afternoon. Engineer Toto Kausing. Tapos Romel Bengson, All Walks of Life. Tapos Polo Carpio. Tapos Rainer Kinsinger, Alfred Para, Gregorio Obas. Sino pag iba? Si Declaro, Chelyokno, si Chelyokno po hindi tumakbo senador. Tumakbo na lamang po siya sa party list sa Anak Bayan. So pareho din party list si Atty. Enzo Recto, kami sa Bunyog naman. Si Declaro, si Jose Ruben Doctora, good PM Toto, wait, voting for you. Salamat po. Percival Roque, ano ba nangyari sa Pilipinas? Porkit sikot, mabuboto na kahit pulpul man. Declaro okay. So Pepito Duran watching from Guam, no? Idol Senator. Tapos Pepito Duran at si Romel Garcia, June Baldonado, Sakura 35, Clemente Tardaguela. Bubuto ko si Engineer. Tapos Sakura 35, Declaro, sa chismis lang yung magaling si Tulpo. Sakura 35, salamat po sa sticker. Bobby Sarmiento, Toto Kausing for Senator. Jaya, good PM. Engineer. All Walks of Life Vlogs, Nelly Carmel. Tapos si Ruben Lantin, Rod Crowring, Antonio Almonte, Bibeluz Zamudio, McCoy, Gatay lang. Unsa man kadi ay bay? Enrique Quilanta. So Ben Gonzaga, maayong hapon. Declaro, Jose Mario De La Torre, keep up the good work. Johnny Villanueva, bakit may warrant na para? Hindi po warrant yun. Kundi, kuwaranto, hindi warrant. Iba yung warrant of arrest. Kuwaranto, Latin po na salita yan. Tapos George Tres Maria, Toto sa Senado, Hopscotch 555. So ibig sabihin hanggang diyan na lang, no? At hanggang dito na lang, no? Si Nelson Agnes Parcon, Nelson Nocop, Perigris Santos, Cassandra Daisy, Paul Bargola. So yan lang muna, no? May sino pag iba, All Walks of Life, Itnod Sayer. Reyes din ito. Anyway, yan naman po ang ating masasabi sa ngayon at we will discuss further later kung ano po ang ating follow-up dito. Okay? Pasensya na po kayo sa mga makatulpo. Hindi po talaga ako naniniwala na magiging magaling mga tao, mga yan. Unang-una, nakikita ko parang balimbing din sila eh. Dati maka Duterte, ngayon maka Marcos. So, ano yung ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, mas maganda pa bumuto kayo ng tao na straight kaysa bumuto kayo ng pabalimbing. So, Fortunato Jose, walang Duralex sa Pilipinas, puro mayroong whatever will be, will be. Que sera. Whatever will be, will be. Yan ang gusto niya palabasin, no? Rosenda Palayar, Toto for Senator Nicolas Logroño, Declaro. So, sa mga kabalin ko dyan, lalo sa Pampanga, kay Lito Lapid, saka kay Jing Capel, maya pagat panapon. Kay sino pa? Sa mga mga ibang mga taga Bisaya, maayong hapon sa mga Bicol, sa mga Bohol. Sa Bicol ba marahin na hapon. Sa mga Waray, maupay nga kulop. Sa mga Ilonggo, maayong hapon sa inyo tanan. Mga Karaya, mayad nga hapon. Andiyan dyan na muna tayo. Maris, si Vani Ugnof, Marcilim, Vega Elkyo. So, yan na muna tayo. Hanggang dyan na lang. At, magandang hapon, Rapi Tolpo, Erwin Tolpo, Antonio Almonte, magandang hapon.